Tay, sa piling mo lamang. Yan po yung naranasan ng kapatid na Arnon sa piling ng kanyang tatay na si kapatid na Albert. Kaya ngayon po, tingnan po natin siya ng konting pananalita, paano ba naging mabuting ama si kapatid na Albert para sa kanya. Kaya pakinggan po natin ang testimonyo ng kapatid na Arnon. Shalom po mga kapatid. Shalom po. Sa mga kasama po namin ng mga kalahi, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang kapatid na Adrian Jan, bunsong anak po. Ikaw yung Bet. Dito Bet, Abet, Bet na Bet Pakbet, kung looy po dito sa Barangay Cruz. Pa, gaya ng ginagawa namin sa iyo ngayon, gusto kitang parangalan sa paraan kung paano ka namin nakasama 24/7. Alam kong masyadong maaga sa murang edad namin ni Kuya, pero kailangan tanggapin, kailangan mag-move forward para kay Mama. Mahirap magsimulang muli, pero kakayanin namin pa. Gaya ng tinuro mo sa amin na ipakilala sa amin ang kabanal-banalang iglesia. Damang-dama namin ang pagmamahal mo pa. Hanggang sa bago mo kami iwan, patuloy mo pa rin kaming pinatatag ni Kuya. Nakita namin pa na lumaban ka. Pero katawan mo na lang talaga ang sumuko. Nais ko lang pong mag-share sa inyo ng kung ano po ang nangyayari naman dito sa loob ng aming sambahayan. Alam ko po na kilala si Papa sa labas na tricycle driver, laging nakapila sa kanto, laging naaarkila, malakas uminom. Pero pagka dito po sa loob ng bahay, minsan pumapalya, pero madalas aalis ng may lutong ulam. Sa tanghali, pagsasaingin lang kami, pero bibili kami ng ulam. Sa gabi, ganun pa din. Tunay na naging haligi ka ng tahanan pa. Hindi namin ipagkakait sa iyo yun. Kasi yun ka. Nasaksihan ng mga kapatid na kahit minsan masakit na sa tenga na yung papa mo hingal na, yung papa mo hirap na lumakad. Ba't ganun yung papa mo? Pero hindi yun tinignan ko. Ang tinignan ko is yung kasama ka namin sa mga pasalamat. Mahirap nang gumayak ng pasalamat na walang papa. Pagkakatipon na walang papa.
kahit na minsan, epekto na lang siguro ng gamot, nakakatulog ka, pero andun yung pagpupursige mo na makasamba. Alam kong proud ka sa akin pa, proud ka sa amin ni Kuya. Sa kabila ng mga naranasan namin, nakasama ka. Nalutas natin yun, pero eto yung naranasan namin na hindi ka na namin kasama. Pero andito na to pa. Kailangan namin tanggapin. Kailangan namin baguhin yung mga pangarap namin ni Kuya na dapat kasama ka, pero para na lang kay Mama. Gaya ng pangarap ko dati pa nung bata ako. Yung mga gandang bahay sa Vega. Kung sila yung muna naman magagandahin ko pa. Doon man lang makabawi ako sa yung naranasan mo yung mga pinaghirapan ko. Hindi rin po lingid sa inyo ang karamdaman ng aking kuya. Isama mo na yung sakit ni kuya pa. Para makapag-focus din ako sa mga bagay na gusto ko. Maibigay ko yung kalakasan ko sa kapilya. Makapag-aral ako ng mabuti. Ilang araw na lang pa. 5 days muna. Alam namin matagal ka na nakapagpahinga. Alam namin na alam mo na dadating ka na sa ganyan. Kaya pala tulog ka ng tulog na naramdaman namin na wala ka dyan kasi nga lagi ka na lang nagpapahinga. Huwag mo nang isipin si Kuya pa. Huwag mo na rin isipin si Mama. Pipilitin ko na maging matatag, maging magaling pa o maging mahusay pa sa mga bagay na kaloob ng Diyos para yung mga pangarap ko para sa inyo ni Mama maibigay ko kay Mama. Salamat sa pagpapadama ng hindi mo pinadama sa amin na malayo sa amin si Mama. Nagpakamama ka, nagpakapapa. Maswerte kami sapagkat pagka wala si Mama dito, dalawa yung mama namin. Gaya ng sabi ko sa'yo, bago ka mawalan ng hininga, salamat pa. Pa, salamat.